kaugnay doon sa hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kansilahin o ipagpaliban yung EDSA rebuild at yung mga makabagong proseso na kinakailangan. Alamin natin kung papaano ang magiging hakbang. May balita si Bombo Anali Soberano. Sinuspindi muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng EDSA. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasabay ng paglulunsad ng Family Fair 1+3 promo sa MRT at LRT. Ayon kay Pangulong Marcos, gagamit na lamang ng modernong teknolohiya para sa 6 na buwang construction. Giit nito, kanya ding masusing pinag-aralan ang magiging epekto ng rehabilitasyon sa ekonomiya at sitwasyon ng mga mananakay na bumabiyahe para sa kanilang trabaho sa araw-araw. Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Metro Manila Development Authority at iba pang mga concerned agencies na pag-aralan ang nasabing hakbang at bumuo ng mga konkretong plano para sa epektibong maipatupad ang mabilis na rehabilitasyon ng EDSA. Layo nito na mabawasan ang anumang mga inconvenience na mararanasan ng ating mga kababayan. Ayaw kasi ng Pangulo madagdagan pa ang pasakit ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan at sabi ko sa kanila, bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin. Pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Tingnan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Yun lamang. Ngayon, samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos kahapon kasama ang First Family sa paglulunsad ng Family Fair 1+3 promo. Ang nasabing Family Promo Fair ay tuwing linggo lamang ipatutupad. Isa lang ang sa 4 na sasakay sa MRT at LRT sa pamilya o magkaibigan ang magbabayad at ang 3 ay libre. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, mismong si Pangulong Marcos ang nagsulong ng nasabing programa. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa namin ay gumawa kami ng programa ay ang tinatawag 1+3 program. Ibig sabihin, pag linggo, bibili ka ng 1 ticket, +3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa 1 ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Pero kami, lumampas kami doon sa 1+3, kaya si Congressman Sandro nagbayad ng sarili ng ticket. Pero yun ang aming, sana naman, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo. Kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!